In denial pa din daw si Baklang Cayetano. Ayaw umamin na badidang siya. Hindi yun yung topic natin. Ang mahaba kasi itong sinabi ni Senator Antonio Trillanes. Pero, ayan, Trillanes, nasa denial pa ba? Ayaw bang umaming bading? Matapos matanggal sa Senado. Yan naman yung alam na natin lahat eh. Pero in denial ang bakla. Ha? Sabi ni Senator Antonio Trillanes eh. Nasa denial pa ba si Cayetano matapos matanggal sa Senado? Hindi raw gridlock kundi pagtanggi. Trillanes, binanatan ang reaksyon ni Bakla Cayetano. Ha? The core issue today is not only the Senate leadership change, kundi bakit hanggang ngayon it appears that some still have not fully accepted the decision of the majority. Diba? Ang argumento ni Antonio Trillanes ay simple. Kung malinaw na may bagong liderato at sumunod na ang karamihan, bakit mayroon pa ring naratibong parang hindi pa tapos ang laban? Ha? Cayetano, hindi pa tapos laban mo? Bakit? Chuchupa ka ba? Pasok mandirigma spirit. Wala kasi ako yung pang-blip ng ano ko eh. No, sana, bakit chuchupa ka pa Cayetano? Di sana hindi ko nasabi. Nasabi ko na naman ulit. Our focus, no, is not personal. Sabay bawi. Not personal conflict. Kundi, what this reveals about political reality and acceptance of outcomes. Diba mga mandirigma? Mga friends? Yun lang naman eh. Sonny Trillanes went straight to the point when he said that Alan Cayetano appears to still be in the denial stage. Kabaklaan. Denial stage ulit. Wala nang ligoy-ligoy. After being replaced in the Senate leadership, ang mahalagang detalye rito, hindi lang ito emosyon. Ito ay tungkol sa political reality. 12 senador ang bumoto para sa bagong liderato. Which is, yun yung talagang, ngayon. Diba? Yun yung majority ngayon. Pwede sila talagang gumawa ng quorum at tanggalin, ibakante. Which is yun yung ginawa nila. When there is a clear majority vote, iyon ang democratic process. Diba mga mandirigma? Pero wait a second mga kaibigan. Kung sinabi ng ilan na pa rin, bakit most senators immediately recognize the new leadership? Dito nagiging interesting yung usapan eh. Mas interesting pa sa kaibigan mo nagsabing move on na raw siya, pero araw-araw pa rin chinecheck yung Facebook ng ex niya. Wala, hindi interesting yun. Mali! Ha? Trillanes points is that yung contest of peers, no, finish for most people, pero some still seems unwilling to accept the outcome. Ayaw tanggapin. May titi ka, Cayetano. Ay, hindi, joke lang. Mahirap ba tanggapin yon? May lawit ka. Huwag ka na sumuko, ay sumubo. It's like a basketball game. Once the final buzzer sounds and the score is official, hindi mo na pwedeng sabihin the first quarter is still ongoing. Tapos na eh. Mga friends, another strong point raised by Trillanes is yung statement that no Senate employee followed Cayetano after the leadership change, di ba? Wala na sumunod sa kanya. So, kung totoo ito, malaking indikasyon ito na kung saan talaga napunta ang institutional support. Saan? In politics, titles matter. Titles matter, di ba? Pero mas importante kung sino ang kinikilala ng mga ng institusyon mismo. Kasi yung buong institusyon, yun yung buong Senate. Sino yung kinilala ng mga staff? Mga birador, its officials, employees, and the majority, no? They have already aligned with the new leadership. Ano pa ba ang natitirang battle na pinagsasabi mo Cayetano? May pinagdadaanan ka ba? Battling with depression, ganon? Magpa-therapy ka. Halika, iti-therapy kita mamaya doon. Doon ka sa ilalim ng mesa.
At dito nagiging suspicious yung sitwasyon eh. No? This is where the situation becomes suspicious. Mas kahina-hinala pa sa lalaking may 4 na cellphone pero iisang tao lang yung ka-text buong araw. This is where Trillanes' argument comes in, no? That perhaps the real issue is not leadership numbers but the acceptance of reality. Ayaw tanggapin. Gusto mo maging girl, may lawit ka. Tumurbo ka. Ha? Huwag ka kasing subo ng subo. Nade-develop yung kabaklaan eh. Aksidente lang daw nadunggol dito. Sumut na sa bibig. Anak ng tokwa. Mali. Huwag ganon. Nakatutok lang dun eh. Nasubo daw, aksidente. Huwag daw tawagin bakla. Oo nga. Isang tsupa lang daw eh. Nandito na rin eh. O napasubo na. Aksidenteng napasubo. So, parang elevator na nakaakyat na sa ika-10 palapag. Kahit ayaw mo sa destinasyon, hindi mababago ang katotohanan, nakaakyat na ito kahit ayaw mo pa yung number 10. Diba? Mga tropa pips, ang pinaka-importanting bahagi ng mensahe ni Senator Antonio Trillanes is his call to accept reality and move forward. Hindi ibig sabihin nito na bawal ang oposisyon o hindi pwedeng magreklamo. No? Okay lang ipaglaban mo kabaklaan mo, pero putya, enough is enough. Diba? The point is that once the process is complete, the outcome must be already respected. Respetuhin mo yung results. But have you noticed something, mga tropa peeps? Hindi nakatuon si Trillanes sa personal na insulto. Ako lang yung nami-personal na insulto. Mas nakatuon siya dun sa idea that there is a stage of acceptance after losing a position. At dito pumapasok yung curiosity ng mga tao. Ha? Nakaka-curious. Mas nakaka-curious pa sa kapitbahay mo nagsasabing 5 minutes lang siyang lalabas pero kinabukasan na umuwi. Malamang nag-deliver ng maleta ang walang niya. Mas makakabuti ba sa Senado kung tuluyan nang matapos ang power struggle and everyone focus on public service instead? Di ba oo? Putya, puro kabaklaan pinagsasabi mo. It's like a ship, no? O gayahin natin yung demonstration ni Baligod. Magkakasunsun kami. It's like a ship, no, that has already docked at a new port. Dumaong na. Sa panibagong destinasyon niya. Some may dislike the direction of the voyage, pero everyone still has to disembark, no, and move on the next chapter. Acceptance, tanggapin mo. Kaya, alam niyo mga kapatid, no? Ang lakas ng argumento ni Senator Antonio Trillanes eh. No? Kasi it centers on the simple principle. In politics, it is not enough that you held power yesterday if the support is no longer there today. At sa dulo, different camps may hold different opinions. But the most important question is, who is willing to accept the results? Tapos mag-work na toward the institution's next chapter. Hindi yung putya, hindi. Girl ako. Putya, pero nakita niyo ba, no? Yung demonstration ni Alan Peter Cayetano ng kanyang kabaklaan, ng pagka-greedy dun sa power, grabe kapal ng muka. Ura-urada eh. Grabe ang kapal talaga ng muka. No? Kaya, alam mo, talaga ako, pumupogi ka na sa akin, Senator Antonio Trillanes ha. Bahala ka, baka kahit di ka tumakbo, iboto kitang presidente. Hindi pa tayo magdidesisyon. Let's wait until the impeachment is finished. Then we will decide, no? And then saka tayo makikigulo kung sino pwede nating i-promote. Pag wala ng Sara Duterte, for now, focus tayo. Kailangan ma-impeach si Sara, mawala siya sa equation, no?
na kung saan posible siyang maging presidente kung hindi siya mai-impeach.